I'm representing myself, it's because nanina-interrupt ako. Yeah, that's it. Pasalamatan dito yung aking pinsan at Yulen to Yusef, yung Marcos Jr. Nag-donate po siya ng 10 milyong piso. Ngayon, masasagot na dito yung ba't yung may video lumabas na binanggit si Yulen. Nandyan sa pag-uusap nila. Warriors, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Talagang makikita nyo dyan sa kondo na yan, hindi talaga lubos na magkakilala. Parang pumasok lang bigla si Yulen sa buhay niya at nagpakilalang ganito, ganyan, sinilaw sa mga pera. Kasi syempre kapag mag-iimbestiga ka ng tao, dapat astig ka, gano'n. No? So, tingin ko gano'n ang ginawa ni Yulen. Nagpa-astig-astig na, pasikat din, gano'n. Gano'n naman eh. Yun gano'n, bakit? Tatanong niya bakit? Insan. Alam mo, pag insan-insan na ganyan, normal na yan sa mga Ilocano. Kahit hindi nga magkakaano-ano, insan ang tawag eh. Kabsat, iba, di ba? Kabagis, yung iba. Di ba? Ganun yan. Yung nga si yung mataba na bilog yung mukha na may salamin, kasama nung si Charo Chanko. Di ba? Kapatid nga yung tawag eh. At ngayon, hindi ko matiis yung aking sarili para bigyan linaw yung mga pinapakalat na naman itong mga ewan ko basta mga tao na to. Itong mga fake news. Basta lang makarinig ng alingas-ngas. Ayun. Kung ano-ano na pinopost sa mga wall nila, sa mga channel nila. Ay nako. Kailan ba kayo titigil? Mabira kayo. Sabi ko sa inyo lagi, dapat maging responsable kayo sa lahat ng binabalita ninyo. Hindi yung ganyan. Paano kayo yan? Matagal na sa itong conversation na to. Kaya lang hindi ko nilalabas. Kasi hindi naman na kailangan. Pero kayo na naglabas, di ilabas na natin ang buo. Huwag nating itago sa mga manonood. Huwag nating itago sa mga taong naniniwala sa atin. Sa mga taong pro-man o anti-yan, huwag nating itago. Huwag na nating kesyo ganyan, kesyo ganon. Ayaw nyo ipakita lahat. Kasi alam nyo kung ano mangyayari na makikita yung kasinungalingan ng idol nyo dyan sa pinapakita ninyo. Dapat diretso na, sinasabi nyo na, hindi yung kailangan pang ganyan, lagot ka, ay naku, may 10 manok. Ano ba naman yan? Tapos, ay naku, kasama si ganyan, ba yan? Hindi nyo nalang pinakita ng buo, ang dami nyo pang kyaw-kyaw. Makikita nyo kung paano manggancho at manloko at magsinungaling yung idol niya. Marami daw utang sa kanya si BBM. Pero tinatanggi siya ni BBM. Hindi ka kilala ni BBM. Kita mo yung mga banat na nila, ganito, ganyan, di ba? Kung ano-ano na mga sinabi, ay nako, mag-imbestiga muna kayo at mag-aral, pag-aralan nyo maigi bago kayo banat ang banat. Hindi yung kapag minarinig kayo, sige lang na sige, tira lang ng tira. Kita nyo. Yan ang mapapala ninyo. So, magiging fake news yung mga binabalita ninyo kasi mali-mali yung impormasyon na nasasagap ninyo. Tapos binabalita nyo agad. Magbase kayo sa mga ebidensya. Huwag yung puro ganun lang. May nag-message lang, wala namang ebidensya. Bana. Wala. Maging responsable kayo. Nakakaawa yung mga tao na mga nanonood. Parang naniinis lang kayo Ganun, inis-inis. Para mag-hype, no? Para yung mga tao, ano nga kaya yun? Ano nga kaya yun? Ganun. Pansinin ninyo, no? Kung paano nilaro ni Yulen. Ang daming beses na magkikita dapat sila. Pero hindi niya tinatagpo. Bakit? Isipin nyo maigi. Magkikita pero hindi ika-cancel. Magkikita pero ika-cancel.
Pinaglalaroan siya ni Yulen. Bakit? Kasi nga, iniimbestiga na siya ni Yulen. Bina-background check na siya ni Yulen. Sino ba yung nagpapanggap na Marcos na yan? Dahil may kaibigan si Yulen na nadali ng idol ninyo. Yun. Pansinin niya, may binabanggit siyang hotel, na kanyang hotel daw. Doon na lang kayo sa hotel ko, sabi niya. Gusto mo sa hotel ko para makamura. Ganun, di ba? Tamo, may hotel daw siya. Alam mo yon, yung para ma-impress yung mga kausap. Akala niya, yung kausap niya na yan. Di ba? Bobo. Hindi. O kung talagang sila, matagal nang magkakilala, bakit hindi alam ni Yulen na may hotel? Ayan, si idol ninyo. Isipin nyo maigi. Piling untouchable, piling iba ang arrive. Pati si Presidente Duterte, kaya niya daw tapatan. Kaya niya daw tapatan sa Maynila, lalo na sa Pasay. Ay, iba tong idol ninyo. Respeto naman kay Presidente. Kayo mga DDS supporter, respeto naman kay Presidente. Respeto natin yung matanda. Respeto natin yung Presidente natin. Huwag ganon. Kaya daw niyang tapatan. Iba hangin sa utak na itong idol niyo. Inalok pati yung building nila. Doon na lang daw sila sa building niya. Kailan pa nagkaroon ng building? Wala kang pag-aari. Lahat na lang inaari na itong idol niyo talaga eh. Ayan, kita nyo, pati city director ginagamit niya. Nag-name drop siya lagi. Kung sino-sino nga, sabi ko nga sa inyo, lahat ng nagagamit niya eh. Lahat ng pangalan, basta makakausap niya or makadao pang pangalan niya, gagamitin niya na yan. Ganun yan. Gagamitin daw yung security. Pero yung malamang yung ibibigay niya yung mga meron sa casino. Yan yung ibibigay niya kay Yulen. Hindi niya mautakan nga yan si Yulen kasi alam niya na kung anong lakad. Alam niya na kung anong lakad ng idol ninyo. Alam niya yan. Publicity ba yan? Yung ginagawa niyo? Kay Kesyo, insan. Ganun-ganun pa. Ganun-ganun pa. Tapos meron pang isang nanay-nanay yata yun. Kung kapatid daw niya si Norman Mangusing. Kapatid ba yun? Yung maputi yung mukha. Nako. Ano ba mga pinagkakanan ninyo? Nagsalita na kayo, hindi nyo pa pinakita lahat. Kung ano yung laman yung cellphone na pinag-aano ninyo. Para saan ba yung pinaggagawa ninyo? Para anuhin yung mga tao? Mali. Dapat kung ako sa inyo, sinabi nyo na yung totoo. Hindi na yung ganyan-ganyan. Kesyo. Ano. Pare-parehas ang sinasabi. Ano nga nangyari? Ayun. Mga vlogger ninyo dyan. Nagkalat. Diba? Ano ngayon, pagka nilabas ko to, di magmumukhang tanga yung mga yan. Magmumukhang tanga yung mga yan. Pati yung mga nakapalipod kay BBM, tinawag na kupal. Tanyo kung gaano kayabang talaga itong tao na ito. Diba? Hindi niya alam. Hindi niya alam talaga na, ewan ko dyan sa idol. Papansinin niyo yung meron yata silang pinost na nag-corpo sila doon na tinawag siyang Hoy. Nagalit. Nagalit. Bakit nagalit? Tinawag na Hoy. Pikon nga kasi. Pilingero eh. Kala mo may mga tauhan. Wala naman tauhan.
Oh, yan, nasa korte daw siya. O, anong ginagawa sa korte? Umaatim siguro ng hearing. Kaso na naman. Yan, tingnan niyo. Sa post na yan. Sabi, siya daw yung pinaka-siraulong Marcos. Siraulo lang, pero hindi naman talaga Marcos. Siraulo lang, pero hindi Marcos. Mari siguro mayaman. Mayaman ka sa utang. Di ba? Mayaman sa utang. At saka panloloko. Yun yun.
may bilyonaryo bang ganyan? Hindi alam kung ano yung mga tinatanong sa kanya, kung anong account ng kung ano sinasagot. Bahala nga kayo mag-intindi. Basta sinasabi ko sa inyo, iniimbestigahan siya dyan ni Yulen. Akala kasi ng idol niya, mapuputol niya. Pagtsagaan daw yung 928 million USD yan. Dami. Dami nun. Sobrang dami. Ngayon, hindi pa rin niya mag-get na talagang iniimbestigahan at bina-background check na siya ni Yulen Marcos. Yan, pansinin niyo yung mga nila, yung palitan ng hindi niya mag-get eh. Hindi napapansin ni idol ninyo na iniimbestigahan na siya ni Yulen. Pansinin niyo yung mga tanong, pansinin niyo yung mga banat ni Yulen ng mga sa kanya. So makikita niyo na talagang iniimbestigahan siya. Pati yan, pati City of Dreams may share siya. Alam niyo kung totoo. Ngayon, masasagot na dito yung, ba't yung may video lumabas na binanggit si Yulen? Nandyan sa pag-uusap nila. Di ba, ni-name drop lang siya? Kunyari lang. Kunyari lang. Pero hindi naman umoko si Yulen. Lumipas na yung isang araw na walang sagot. Gusto ko pong i-announce yung mga tao nagbigay ng donation
para naman masabi nila na yung kanilang mga dinonate ay may pinupuntahan. Gusto ko pong pasalamatan dito yung aking pinsan na si Yolendo Eusebio Marcos Jr. Nag-donate po siya ng 10 milyong piso. Ganun na rin po yung aking kaibigan, si Eleanor Friday Nuevo E. Mendoza. Nag-donate po siya ng 10 milyon. Si Edna Marcos po, 200,000. Garcia family, 200,000. Norman Ray F. Marcos, 500,000. Danilo Mendoza, Superintendent Danilo Mendoza, 500,000. Abelardo Pangilinan po, 500,000. Siyempre yung inyong abal lingkod, Francis Marcos. Myself, 10 milyon po. Ganyan siya makipaglaro. Pag-aralan nyo din, basahin ninyo lahat kung paano siya makipaglaro. Sasabihin sa inyo, banggitin ko yung pangalan mo. Sabihin ko, nagbigay ka ng ganito. Kasi alam mo, big time di ba? Ganun yun. Para kapag ka nagkagipitan, habulin nyo si Yolene, nagbigay ng 10 billion, safe nga naman siya. Pero hindi naman talaga sumagot si Yolene na pwede niyang gamitin, banggitin. Walang sinagot. Doon yung makikita, di ba, na pinipilit yung 10 million, no? Di ba? Di niya alam, pina-background check na siya ng tao. Matalinong tao yan si Yolene Marcos. Hindi basta-basta yan. Hindi magkakaroon ng ganyan yan kung hindi ang matalino. Isipin nyo maigi kung paano pinaikot-ikot yung idol ninyo. Pansinin nyo dito, sinasabi ni Yolene na pinoprotektahan niya lang yung family name niya. Dito, basahin niyo maigi. Sabi niyo, bakit ka lang ba Marcos? Marcos din ako. Kaya lang, sa recto. Kaya kapal ng mukha. Kahit hindi naman siya totoong Marcos. So, talagang pinagpipilitan niya. Basahin niyo, magbasa kayo.
Wow! Bilyon ng pera. Oh, kita mo, bilyon ng pera. Ano? Ilusyon na naman. Sa isip mo lang yan na bilyonaryo ka, pero talagang wala. O, di ba? Lahat naman lagi ganun eh. Lahat na may nakikita mo na may kaya, na may yaman, sinasabi mo, may utang sa'yo. Parang ugali mo na talaga yan. O, lahat ng mga ginagawa mo, binibintang mo sa iba. O, sila, sinasabi mo, nanlustay, pero ikaw talaga, nanlulustay. O, tapos hindi mo naman pera.
Di umiikot-ikot dyan sa mga tangan yung mga vlogger. Yan chismis ninyo. O, hindi naman chismis talaga. Kasi meron naman talaga kayo. Dapat pinakita nyo na ng buo. Hindi ganun. O, kasi bakit? Ba't ayaw nyo ipakita? Natatakot kayo. Natatakot kayo kasi kung ano-ano mga pinagsasabi na kasinungalingan ng idol nyo dyan. Ng boss nyo dyan. Kaya ayaw nyo ipakita ng buo. O, yan yung totoo. Eh wala naman akong ano sa inyong dalawa, ha? Wala akong personal na kung ano man. Hindi naman tayo magkakakilala eh. Diba? O dito lang naman eh. Kaya lang nga, no, nagkakaiba lang tayo ng mga prinsipyo at pinaglalaban at paniniwala sa mga issue. O yun lang naman yan. O, kaya nga wag na tayo magpersonalan. Baka mamaya magpersonalan pa tayo tulad ng ginagawa nyo sa iba. Eh wag na. Yun lang naman sa akin. Ito ay paglilinaw lang sa kung ano yung katotohanan dyan sa conversation ng amo nyo, ng idol ninyo, ng anito nyo kay Mr. Yulen Marcos. Yun lang yun. Pag gusto nyo pa ng maraming marami pa tayo. Eh sinasabi ko, maging responsable tayo sa pamamahayag natin. Tingnan nyo yung mga vlogger ng mga kabila sa mga, huwag natin tawaging kalabasya. Talagang nakikita ko rito na bibiktima lang din sila ng maling mga informasyon na binabato sa kanila. Tapos yung binato sa kanila, yun naman yung kanilang dinideliver sa mga manonood nila. Ganun lang kasimple ang nangyari dyan, mga kababayan. So, biktima lang din sila ng maling mga informasyon na binabato sa kanila. At ang alam nila, yun ang totoo. Ganun yan. So, ibig sabihin, na yari din kayo. Our beloved